Meron din namang isang trabaho na nagbibigay din ng kulay sa ating mga kamay. Kuko. Oo. Isang manikurista. Oo, ang bibida sa ating Oh My Job ngayon. Eto, panoorin natin. Sa bawat kilos ng kamay, sa bawat haplos ng kuko, may kwento ng tiyaga, sining at sakripisyo. Sa mga salon, bangketa, o kahit sa ang sulok ng palengke, matatagpuan natin sila. Tahimik lang sa pag-aasikaso, ngunit ang serbisyo nila ay bahagi ng ating araw-araw na pag-aayos at pag-aalaga sa sarili. Ngayong araw, kikilalanin natin ang mga kamay na nag-aalaga sa ating mga kamay, ang mga manicurista. Kasama natin ngayon si Ate Pinky. Ako po si Pinky Castañeda, 42 years old, na nakatira dito sa Dansohirona, Tarlac. Ayon kay Ate Pinky, hindi na niya matandaan kung ilang taon na siyang nasa ganitong hanap buhay. Anya, dalaga pa lamang siya nung unang magsimula bilang manicurista. Kasi dalaga pa lang ako, nagaganito na ako. Ito nang hanap buhay ko. Hanggang nakapag-asawa ko, may mga anak na ako. Ito pa rin. Habang ang iba ay kasisimula pa lang gumising, siya'y abala na sa paghahanda, nail polish, panggupit at pangalis ng cuticle. Araw-araw, dala niya ang kanyang maliit na mundo. Sa isang kahon, andon ang kanyang kabuhayan. Sa umaga, lalabas na ako. Maglalakad, maghahanap ng customer. Maghapon, nandyan sa labas para makahanap ng pera para may pambili na naman kami ng pagkain tsaka baon ng mga anak ko. Maghapon na nandyan, palakad-lakad kung saan nakakarating. Pag uwi sa bahay, magtatrabaho na naman, magluluto. Yun lang ang buhay ko sa araw-araw na naglilinis ng kuko. Sa bawat customer, may kanya-kanyang hiling. Simple, elegante, makulay o natural. Pero ang effort at oras, pare-pareho. Ang hindi alam ng marami, sa likod ng bawat pulidong kuko, may kamay na pagod at likod na kumikirot. Meron akong naging customer, nagpalinis siya. Lalaki yun eh. Ang sabi niya, magpapalinis ako. Ang di naman niya sinabi na wala siyang pera. Tapos nung pagkatapos na namin na maglinis, sabi niya sa akin na, mamaya na lang, panay mamaya. Ano pang gagawin ko? Di tatanggapin ko na lang kasi wala naman din na siyang pera, hindi naman makakabayad. Hindi palaging may kliyente. Minsan, buong araw nakaupo lang at naghihintay. Minsan naman, sunod-sunod. At paminsan rin, kahit pa bumabagyo ay patuloy ang agos ng buhay. Kahit mahirap, kailangan itong gawin para sa mga pangarap. Dagdag pa ni Ate Pinky, ang pinakamatamis na gantimpala para sa kanya ay ang mga papuri na natatanggap niya mula sa kanyang mga customer. Sabihan ka ng maganda ang linis mo, maayos. Parang ano na sa akin yun. Yun na yung pinaka-premyo ko na naglilinis. Sa bawat ang ganda ng gawa mo at salamat po, doon daw sila kumukuha ng lakas. Ngunit aminado si Ate Pinky na may ilang ding mga kliyenteng hindi niya malilimutan. Ang hindi ko makakalimutan na may nagpalinis sa akin na magang-magana ang paa. Nagpalinis sa iba, ako ang nagritubar. Para kay Pinky, hindi lang ito basta trabaho. Isa itong misyon, isang tuloy-tuloy na laban sa kahirapan, at isang daan patungo sa pangarap. Ang bawat gupit at linis ng kuko may kaakibat na panalangin. Para sa anak na nag-aaral, sa pambili ng bigas o sa renta ng bahay. Tahimik lang sila, pero malakas ang tibay ng loob. Sa susunod niyong pagpapatanggal ng cuticle at pagpapapintura ng kuko, naway maalala niyo ang isang taong laging may dalang maliit na kahon, na sa bawat bukas nito ay nag-aalay ng sipag at serbisyo. Hindi lang ito kagandahan, ito'y kabuhayan, sakripisyo at pag-asa. Kwento ng mga kamay na kay tagal nang nag-aalaga sa atin pero bihirang makilala.
Ako si Kay Gragasin. At ako si Zay Andres. At ito ang Kamay ng Pangarap. Bongga, kamay ng pangarap. Ang dami kong memories with Kwan kasi talaga. Manikurista. Manikurista. May time na talagang iba na. Sobrang lalim, may lumabas na. Pero ang sayo niyan, ang galing talaga nilang maglinis ng kuko. Walang makakatalo sa kanila kahit anong salon. Yes, Totoo. totoo yan. Totoo. Oo, tapos Hindi, ang wala. nakaka-inspire kasi sa kanila, they go house to house talaga. Yung hindi sila nawawala ng energy. Kasi nga, ito na yung hanap buhay nila, katulad nga ng sinabi ni nanay, na yun na yung nagbigay sa kanila, nagbigay sa kanya at sa pamilya niya, ng pangtustos nila, ng pang-araw-araw. Totoo yan. Parang dun, ako actually, kapag umuwi po ako ng Rosario, La Union, isa sa mga ginagawa ko doon talaga is magpa-manicure. Magpalinis ng mga kuko. Kasi sila lang, dun lang ako nakahanap ng talagang garantisadong mag-aalis ng mga kung ano-ano. Ingrown, Ingrown, mga dry skin. Dito kasi sa Baguio City, na-try ko na, however, mas lalo siyang nangate. Doon kasi magagaling sila sa... Magaling kasi sila kukutkutin. Hasado ang kanilang mga kamay. Hindi pa susugat. Parang extension na nila yung mga ginagamit nila. Extension ng kamay nila, mga pusher, mga nipper, mga ganyan. Ingrown remover. Ewan kung ano-ano mga gamit yan. Pero marunong ako mag-ganyan dati. Noon? Mag-manicure at mag-pedicure. Ay, ako, I'm marunong scared. Actually, kaya kitang i-pedicure. No. Yun nga lang, pagkatapos, 4 na lang daliri mo. Yun lang. Yun nakakatakot. Ako mismo yung natatakot sa sarili ko sa tawa ko. Pero kaya ko. Kaya mo? Oo, kaya ko talaga. Marunong ako. Yung tita ko dati, pag galing siya ng ibang bansa, ako yung tinatawag niya na mag-manicure. Kasi mahal daw kasi sa ibang bansa. So yun, sa akin siya nagpapagawa. So may dahlyar ako. Dahlyar, pero... Dahlyar. Hindi na 5 ang daliri ng paa. Ay, hindi. Kompleto pa naman. Kompleto pa rin. Nakapaglakad pa rin naman siya. Nanganak nga eh. Ewan ko sa'yo, oo. Pero 'di ba, sabi ko nga kanina sa mga manikurista na nag-house to house, grabe yung energy nila na everyday, hindi talaga sila nawawalan nito. Lalo na't naglalakad pa sila as in home service kasi. At saka, isipin na natin na dun sa probinsya, ang init tirik na tirik yung araw. At saka pagpunta nila doon, ang nagbook lang naman isa. Oo. Pero pagdating nila doon, 5 na ang nakapila, 10 ang nakapila. Saan ba nila nakukuha yung energy na yan? Umiinom ba silang cuticle remover? Hindi naman. Yung pink yun eh. Yung pink. Acetone? Charot, hindi rin. Hindi.